Okay, mga kababayan, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi sa lahat po ng nakikinig dito sa ating programang Sumbong at Aksyon ng Bayan ni Anthony Ocsan. Well, tayo po ay nasa FB platform, FB page po natin, at tayo ay nakikinig, napapakinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Okay, so shout out sa mga kaibigan natin dyan, kay Yusek Felicito Balmosina, yung ating Undersecretary ng Barangay Affairs dyan sa DILG. Okay, at of course, sa butihing mayor namin, kay Mayor Junandeng Inares, of course, Governor Nina Inares. Yes, mabuhay po kayong lahat. Well, mga kababayan, ako po ay humihingi ng pangmanhin. At dahil po tayo ay hindi na broadcast noong nakaraang linggo, marami po tayong tinulungan. Alam niyo naman po, araw-araw po na ginawa ng Diyos, tayo po ay tumutulong sa ating kapwa-tao. Okay, mga kababayan, noong nakaraang linggo ay bibigyan ko kayo ng update, report sa mga natulungan po natin. Okay, ito yung kaso nila Rosemary Dato and family. Si Rosemary Dato and family ay may inuupahang stall dyan sa may Barangay Payatas, Quezon City. At itong kalaban nila ay Villalte family. Mga kababayan, itong si Villalte family, unang-una yung kanyang stall na pinauupahan ay hindi komersyal. Pangalawa, rights lang ho yung kanyang pinanghahawakang pag-aari doon sa lupa. Pang-apat, pagka ganyan po ang sitwasyon, wala po tayong karapatang magpalayas ng tao. Wala po tayong karapatang magpalayas, kumbaga mang-api, So, ang mga nag-uusap kasi dito, yung mga nanay-nanay nila, si Victoria Villatte, at saka itong si Rosalyn Dato, o Rosalyn Dato. Tapos, kumbaga, namanan ng mga anak. Tapos, bigla-bigla, ayan, in front ni Kapitan Manny Guarin ng Barangay Payatas, pinagharap natin sila. At pinagsabihan, pero napakakapal ng muka nitong mga Villatte family, pasensyahan tayo, talagang makapal ang mukha nyo. Pinagpipilitan, lalo na yung syota mong lesbian, hindi natin hinahamak ang mga LGBT dito, sa programa natin. Pero ikaw, alam mo sa sarili mo na ikaw sausaw ka dyan, kumbaga wala kang karapatang nakikialam ka, ang tapang mo pa, sinasagot-sagot mo ako ng pabalang in front ni Kapitan. Bandang huli, sa akin din kayo hihingi ng tulong dahil wala kayong magagawa, hindi kayo makakakuha ng permit, pagdating dyan, dahil hindi nga commercial area yung inyo. Pangalawa, pahapyawan lang kita, Kap Manny Guarin. Nagharap-harap na rin tayo dyan, di mo sila sinopla. Ang gagawin mo lang, Kap, i-check sila sa BPLO kung meron tong permit, at saka bakit pinapayagan ninyo. At recent na pagkakaalam ko, inisyuhan mo pa ng business permit. Well, aalamin ko yan, Kap Manny Guarin, at babalikan kita pagdating dyan, dahil parang illegal yan. Ikaw, aminado ka na yan na hindi commercial, pero bakit binigyan mo pa ng permit? Pero alamin ko pa, Kap. Okay, ito naman ang kaso ni Vir Anthony Jello, and family. Well, may paghaharap kami on November 8, kay Kap Manuel ko ng Barangay Commonwealth, Quezon City naman. Ang problema naman ito, mga kababayan, itong si Vir Anthony Jello ay nagmagandang loob sa kanyang pinsan patirahin sa kanyang pamamahay. Ngayon siya naman ang pinalalayas. Okay? At hindi daw siya ang pangalan doon sa rights nitong
pinag-aawayang property. Diyan sa may Kino Homeowners Association. Okay, attention, no, yung presidente ng Kino. Pakiayos mo yung mga sinisingil mong monthly dues, ha. Wala kang karapatang maningil ng monthly dues kung ikaw ay hindi rehistrado ng SEC o kaya ng SLURB. Okay? At ang ini-issue mong allegedly, ha, pero hindi, may kopya ako eh. Ang ini-issue mong resibo, resibong binila lang sa kanto. Hindi ho pwede yun. No? Panloloko po yan. Okay? Same ito ha, doon sa una, sa Barangay Payatas, unang-una may problema kayo sa BIR. Naniningil kayo ng paupang 18,000 per month. No? Ilan ang stall ninyo? Ang dami. Hindi kayo nagbabayad ng buwis. No? Check it out, Cap Maniguarin. Check this out, Cap Manuel ko ng Barangay Commonwealth. Mga kababayan, yung Homeowners Association dyan, mukhang hindi rin nagbabayad ng BIR, kaya walang resibo ng BIR. Okay? Wala kayong karapatang maningil ng monthly dues. Yan ang tatandaan po ninyo. Dahil hindi kayo sumusunod sa batas. Okay? So, take note po yan, ha? And of course, ang kaso nila Juna Fe Danao and family. Ito po sila, Josetina Danao. Si Josetina Danao po ay nakulong ng wala pong kasalanan. Kaya ito po, nirescue natin from here sa Antipolo. No? Dumayo pa tayo ng Dasmariñas, Cavite para, of course, ito, maalalayan itong mag-ina na kulong ng walang kasalanan eh. Abay, kawawa naman po. Ngayon, attention, RTC, Dasmariñas, Cavite. Dito po, hindi ako abogado, pinagagana ko lang ang aking common sense na tinatawag. Ano po? Mahirap pong patunayan ang grave oral defamation because ito lang po ay salit-saling, kumbaga sabi nito, sabi ni ganyan. Sabi ko, minura mo ko. No? And then, ayan, nagkaso ako ng grave oral defamation. Pero, napakahirap patunayan unless meron pong CCTV camera na nagpapatunay na talagang nagawa ng isang tao po yun. No? At ang pagkakamali po ninyo dito, ang clerk of court nyo nagkamali, minali yung address. So kung walang supuy na, dapat hindi po kayo naglabas ng warrant of arrest. Tama po ba? Kasi minali yung yung address eh. So nagpadala ng supuy na, no? At nakita ko naman, base sa dokumentong hawak ko, kayo ay nagkamali. Okay? So, dapat itama po natin yan. At paano po yun? Nakulong, nagpiyansa. At huge amount yung perang nilabas. No? Dahil ilang patong ng kaso, abay, ang laki pala ng piyansa ng grave oral defamation nyo dyan sa Dasmariñas, Cavite. Anyway, pupuntahan ko po kayo para i-present itong counter namin. Total, ang arraignment ninyo ay next year pa. No? Dala-dala ko ang video na magpapatunay na ang kabilang panig, no, ang may pagkakamali dito. Hindi ho makakaila yun. Sila po ang sinugod, binaliktad. Dinesisyonan ninyo, ewan ko kung anong investigasyon o preliminary investigation ang ginawa ninyo o palakasan na nangyari. Hindi po ako, pero kukunin ko po ang panig ninyo base po sa patas na pamamahayag. Okay po? Eto rin, si Ferdinand Silvestre, same case ito, nakulong. 18 days itong nakulong. Walang kasalanan dito sa may Barangay Santa Cruz, no, Antipolo City. Anyway, ginawa ko na po ang demanda. Na po, yung tinulungan ko sila na gumawa ng demanda para doon sa nagpanggap na arresting officer, no? Yung dating Chief Tanod, diyan sa may Barangay Santa Cruz at yung present na sitio chairman. Okay, sila daw ang arresting officer. So, tignan po natin. Ano po?
Okay, Alfredo Panopio, pinayuhan ko po ito kasi nag-message po sa atin. Isa po siyang security guard. Ano po, siya ay tinanggal ng kliyente. Okay, attention all new security guards, security officers, no? At sa mga security agencies na rin. Bigyan ninyo ng briefing ang iyong tauhan, mga kababayan, ano? Mga may-ari ng security agency na ang isang pwesto ay hindi nila pwedeng mahalin, no? Or yun doon na sila habang buhay. Coterminus po ang security guard sa agency. Pero pag ayaw na sa'yo ng kliyente, ikaw na security guard anytime pwedeng palitan. Malay mo, may nakita sila sa yung mali, no? Ang sabi mo, pinag-imitan ka, well, wala tayong magagawa. Eh, ikaw ay empleyado ng agency mo, kaya diyan ka dapat mag-report, diyan ka dapat loyal, hindi po sa kliyente ng agency mo. Okay? So, ako ay galing din ng security agency. Kaya iintindihan at alam ko po yan. Okay, Shaky Santi, siya po ay isang seaman, no? At nasa abroad siya hanggang ngayon. Communication namin through messenger lang, ano, dito sa Sumbong at Aksyon ng Bayan ni Anthony Ocsan. Well, inaangkin yung kanyang lupa at bahay na nabili ng kanyang mga kamag-anak, no? Ito po ay tutulungan natin once na mag-confirm siya by next month, kasi babalik siya dito sa Pilipinas upang mag-file ng kaso. So ito po, no? Okay, Rod Camacho, ito po yung sa 179 Mindanao Avenue, no? Barangay Bahay, Toro, Quezon City, kung saan pinuntahan po natin, titignan natin ang sitwasyon nung mga senior citizens na nakulong. Pero pagpunta po natin, luckily, okay na po sila. So, ang ginawa ko na lang po ay pinayuhan si Mr. Rod Camacho kung ano gagawin. Well, since meron naman silang pending cases sa RTC, hindi muna po ako mag-i-interfere unless wala silang go signal at yung abogado nila. Okay? So, yan po yung ating mga natulungan last week. Ano po? Kasama na po dyan itong barangay Bagbag updates. Ano? Well, pinarating po natin sa Malacanang lahat ng kasong involved dyan sa barangay Bagbag, Quezon City. So, watch for it at i-update ko kayo dyan lagi, mga kababayan. Ano po? Ito yung nakita nyo sa viral video na maraming nagko-comment, hindi nila naumpisahan daw at hindi nila naiintindihan yung istorya. Simple lang po. Hindi po kayo tumutok dito sa Sumbong at Aksyon ng Bayan ni Anthony Ocsan. Wala po akong utang na magpaliwanag sa inyo, no, kung ano simula ng istorya. Pero may caption po ako doon, no, na sigurado naman maiintindihan ninyo. Pangalawa po, mga kababayan, di ko po kayo pinagagalitan, ano po, yung iba po kasi nagmumura na, no? Keso, ano ba raw, media raw ba ako? At parang hindi raw tama yung aking pinaggagawa. Well, kung mas tama yung sayo, edi ikaw ang gumawa. Tama po ba? O ikaw ang gumawa kung mas tama yung sayo, ano po? At hindi yung nagmumura ka pa dyan. Ngayon, baka nandun ka sa kabilang panig, well, tayo ay nagbabalita lang. Tayo po ay patas na nagbabalita lang at wala po tayong kinikilingan. Hoy, ikaw, Faustino de Leon, mali ka ng paratang sa akin na ako ay may kinikilingan. Okay? Kung ako kinakausap mo ng mas matino, palagay ko magkakasundo din tayo. No? Pero wag mo kung pagbibintingan may kinikilingan dahil nagbabase ako sa ebidensya na hawak ko. Eh kayo, wala naman kayong pinakikitang ebidensya. Ang pinakikita nyo yung harassment. So, saan ako? Saan ako kakampi? Siyempre, dun sa naaapi. Okay? So, yan yung okay, barangay chairman, no? Richard Ambita. Ikaw, binigyan na kita ng pagkakataon magpaliwanag dito sa aming programa. At sa programa ni Ate Loli Acosta sa Sulong na Bayan,
sa DWIC 882. No? Well, sad to say na i-file na namin ang case sa Liga ng mga Barangay sa Barangay and Community Affairs dyan sa Quezon City at kay Yusek Felicito Balmosina, no? Dyan sa DILG Barangay Affairs. Pakisagot na lang po no? Kung ano yung reklamo sa inyo. Okay, after naman natin pagpapasalamat po, no? Kasi dito po kay Rosalinda Danao, Rosalinda Dato, dyan sa may Barangay Payatas. Ito yung nanay ni Rosemary Dato, ano, yung tinulungan natin. Tinutulungan ko rin silang mag-asawa sa SSS. At binabati ko po ang butihing presidente ng SSS na si Mr. Michael Regino. Dahil po in-entertain ako, itinuro sa akin kung ano dapat gawin para dito sa dalawang senior citizen na ang tanging hiling lang ay makuha yung kanilang pension. Ano po? So, ayan, ano? Okay, and of course, speaking of Undersecretary Felicito Balmosina, well, mabuhay kayo, sir. At salamat po sa walang patid na pagsuporta dito po sa aking programang Sumbong at Aksyon ng Bayan ni Anthony Ocsan, sa Sulong na Bayan ni Ate Loli Acosta, at sa Target on Air ni Carex Kayanong sa DZME 1530 kHz. At ang Sulong na Bayan ay mapapakinggan ninyo alas 2 hanggang alas 3, no, ng hapon sa DWIC 882 na may todong lakas. Okay, malapit na naman ang Christmas party namin. Mga supporters ng DWIC, kakatok po uli ako, ha. And of course, speaking of activities, Christmas party, ako po sa December 22 ay mayroong pamaskong handog para po sa mga batang bulag, no, ages 3 years old hanggang 15. Ano po, 500 bata po yan na bulag, no, na galing sa Resources for the Blinds. At of course, ang mga cancer patients sa National Children's Hospital Kids Ward, no, mga bata lang po ito. No, bibigyan uli natin sila ng food packs, mga gamot, medical kit, at kung ano pa pangangailangan, regalo, dahil magpapasko, pasasayahin natin sila. Baka ito po yung mga magulang na mga cancer patients ang imbitahan ko sa SM Novaliches. Ano? Inaayos ko lang kay former SM Care Foundation Vice President Danilo Chavez ang schedule, either SM Novaliches or SM Fairview. Antabayanan nyo po yan sa ating programa, i-announce ko yan. Ano? Ang activity po ay magsisimula ng alas 10 hanggang alas 12, and then kainan, and then nasimpayo ng alauna hanggang hapon. Ano po? Yung umaga para sa mga magulang ng cancer patients, at yung sa hapon para sa mga batang bulag or mga blind childrens. So December 22 po yan. Pakisuportahan po, mga kababayan. Ano po, at pasensya na kayo, pahapyaw lang po ito. Busy po tayo. Mamaya po, may pupuntahan ako. Ayusin ko po kasi itong pinaka-programa natin dahil ako'y papasok na ng YouTube uli. Ano po, so iniipon ko lang itong mga staffs at tayo ay magkakaroon na ng Sumbong Center. Kung tawagin, ano po, Sumbong at Action Center somewhere in Quezon City at saka dito sa Montalban, Rizal. Okay, so mga kababayan, antabay po kayo. At pasensya na po, recording po ito. Ako po ulit si Anthony Ocsan. Nagsasabi sa inyo ng isang magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga. Luzon, Visayas at Mindanao sa mga kapatid natin sa ibang bansa. Ito po si Anthony Ocsan. At ito, ang Sumbong at Aksyon ng Bayan ni Anthony Ocsan.